posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When a Married Woman Misbehaves. Marami po kumisang mga kababaihan nagrereklamo bakit daw kumisan ay parang double standard ang ating society. Parang double sense of morality. Pagka babae masyado mahigpit, pero pag lalaki daw parang kumisan ay pinapayagan at maluwag ang trato. Natatandaan ko po yung isang klasiko sa anthropology way back some years ago na pinag-uusapan din namin ng ganyang bagay. Bakit ba ang lipunan ay masyadong stricto sa babae tapos parang maluwag sa lalaki? Bagamat hindi ito tama, dapat ay pareho lamang ang moral standard sa bawat isa, ay meron din naman mga dahilan. At isa rito, tulad nga na iginigiit ko sa klase na yon sa anthropology, ang babae, kapag nagkamali, lalo sa in areas of immorality, lalo siya may asawa, ay maaari niyang madala ang bunga ng kanyang pagkakamali sa loob ng kanyang tahanan na hindi na mamalayan ng iba. Samantalang ang lalaki, hindi naman siya pwedeng magkaanak sa iba pagkat iuwi niya sa bahay nila na hindi nahalata ng asawa niya na hindi pala niya anak yon. Kaya sabi ko nga, kaya merong dahilan kung bakit kuminsan mas mahigpit sa mga babae. Women can be governed by stricter moral and social laws because of their position in the family. That they may become the entry point of foreign matter into the family, samantalang hindi naman yun laging kailangang malaman ng lahat. Kaya nga, higit lalong maingat. Kaya sa Israel noon, pagka ang isang babae ikakasal na, she is betrothed, and for 1 year, binabantayan po yan ng mga female relatives of the groom. At nasa gayon, makatiyak sila na bago nila maging miyembro ng pamilya, bago mapakasal sa kanila, ay talagang walang kinalaman sa ibang lalaki at walang dadaling ibang binhi sa kanilang pamilya. A married woman should even be governed by stricter standards. Because a married woman must be beyond reproach and above suspicion. So ang ating pong mensahe ngayon, especially are for married women. Or to those who are married to these women, sa mga anak, mga kamag-anak, magulang, kaibigan ng mga babaeng may asawa rin. Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, When a Married Woman Misbehaves. Pag isang babaeng may asawa ay hindi kumikilos ng tama. Heavenly Father, we thank you for the privilege of worship. Salamat po sapagkat kami narito ngayon, sumasamba sa inyo. Ibig sabihin kami healthy enough to be here. Thank you for health. That we are mobile enough, that you have given us the resources to be able to move around, to transport ourselves, and be here. Salamat, Lord, sa privilege na yan. At ang aming dalangin ang lahat ng aming pagsisikap na makarating dito upang sumamba sa inyo, makinig ng inyong salita, magbigay ng aming mga alay sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay huwag masayang, kundi bagkus sa inyo pong pagpalain. May you bless our efforts, Lord, for being here today, and may you speak to us powerfully. In Jesus' mighty name, we seek forgiveness, Father. Hugasan niyo po kami ng dugo ni Kristo, ano man ang maaaring maging hadlang para kami lubos na makipag-fellowship sa inyo, Panginoon. Amin pong iniwawaksi, hinihiling namin ang paglilinis, at ang aming puso matuon sa inyo. We ask you, Father, to be our speaker. Use your servant only as your tool. Gawin niyo po, Panginoon, na kasangkapan lang inyong lingkod, subalit kayo maging tunay na tagapagsalita. May all the words come from you, Father, especially the ideas behind these words. And may you bless these ideas as we absorb, understand them, and live by them. In Jesus' mighty name, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, any malicious plan of evil men and evil spirits against your people today, Lord. We reject and prostrate by the powerful name of Jesus. We place ourselves under your leadership, under your protection. Lord, lead us, speak powerfully. We ask you, Father, confidently, in Jesus' mighty name. When a married woman misbehaves. What misbehavior can mean? Misbehavior can mean acts of immorality, acts of adultery, which is
gravely and, of course, definitely out of place in the life of a married woman. 1 Corinthians 6:13, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Another meaning of his behavior can be acts that may not really be immoral by themselves, but can easily lead to immorality, or can be perceived as immoral or leading to immorality. Kaya ang sinabi po sa Ephesians 5:3-4, but among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity, because these are improper for God's holy people. Nor there should be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place. Needless to say that these regulations and teachings are also for men. At lalo naman na kailangan mai-apply sa buhay ng mga babaeng may asawa. So pinag-uusapan po natin yung wrong at unacceptable behavior. Misbehavior can mean actual acts of immorality or acts that may be interpreted as leading to immorality or easily leading to immorality. Kaya ang babae pong mga may asawa, sa katunayan lahat ng babae, pati lalaki man, pero lalong-lalo ang babaeng may asawa, dapat walang ginagawang masama at hindi po sapat yon. Dapat mukharing walang ginagawang masama. Hindi sapat yung tinokorek-korek mo ang isang babaeng may asawa. Sabihin, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Wala nga, pero mukhang meron. Kaya dapat talagang wala at tapos mukhang wala pa. Hindi rin naman dapat pwedeng mukhang wala, yung pala meron. Dapat walang ginagawang masama at mukharing walang ginagawang masama. What else can misbehavior mean? Misbehavior can mean language, deportment, movement, dressing, any form of behavior that suggests immorality. Behavior that presents the body as a sex object. Mga neckline na hanggang pusod, mga hemline na hanggang bewang, na hindi mo malaman kung nakakamison, lumabas na ng bahay, nalimutan yatang magbaro. Ay, yan na pala ang baro niya. Alam niyo nung araw yung kamison, marami, yun na yun ang baro ngayon. No? Sabi na, aba, iba na ngayon ang takbo ng panahon. Pero ang Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos pa rin bukas. Hindi nagbabago. Ang standard natin, yung standard ng Panginoon, hindi yung standard ng moda, hindi yung standard ng mga artista, bagamat marami ng mga artista responsableng mamihis. Pero dapat ang ating tinitingnan, hindi yung uso. Ang mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat nakikisunod sa uso. Dapat tayo ang nagpapauso. Kung naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay salita nga niya, makapangyarihan, totoo at dapat sundin, yun ang pamantayan natin. At tayo ang nagpapauso maski ng moda. So behavior that may be called really wrong would be that which calls too much negative attention, especially sexually loaded attention. Kaya dapat proper ang pananamit. Hindi yung sobrang nipis, sobrang sikip, o sobrang luwag, konting hangin lamang ay lumipad na ang lahat ng damit din. Kailangan maayos. Kailangan kinamumuhian natin ang anumang bagay na nagsasuggest ng immorality. Or, kahit malinis ang iyong kalooban, lahat naman na nakatingin sa iyo, dumumi na ang isip. Eh di may pananagutan ka rin. So, sabi mo, wala, ang linis-linis ng isip ko, wala akong mali siya. Oo nga, pinagmamalisyahan ka na ng lahat. Kaya meron kang pananagutan. You must be responsible with the way you behave. Yung uupo-upo ka lang, nangunguya-nguya ko, bubuka-buka ka. Kailangan pati posture mo maayos. Kasi pati yung taong malinis ang kalooban, pag nakita ka, naaalalang maging demonyo. Kaya lalo po ang mga kababaihan, lagi nating pinaalalahanan, mamihis kayo, kumilos kayo para hindi kayo maging dahilan ng pagkakatisod ng iba, ng mga kalalakihan na maaaring maakit sa inyo, at ang mga kababaihang maaring mainggit sa inyo. That's why the body must be treated very, very modestly. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate evil behavior and even perverse speech. So pati pagsasalita, hindi dapat double meaning, hindi sobrang malakas na tumingin ang lahat ng tao sa'yo dahil nagsasalita ka. Hahalakha ka lang parang kampana ng simbahan sa lipa. Dinig hanggang taal. No? Kaya kailangan modest ang behavior. Now, what do we mean? When a married woman misbehaves, what must be done? And what really happens? When a married woman misbehaves, she shames many people. Marami siyang ipinahihiya. Marami siyang kinakaladkad at idinadamay. First of all, when a married woman misbehaves, she shames her father's house. Napipintasan ng kanyang mga magulang.
Tanong agad ng mga tao, bakit ba ganyan yan? Kanino bang anak yan? Bakit ganyan kumilos? Wala yatang naituro ang magulang. When a married woman misbehaves, she shames her father-in-law's house. Kung ipinapahiya niya ang bahay ng kanyang ama, ganoon din ang bahay ng kanyang biyenang lalaki. She shames her husband. She shames her children. In fact, she shames herself. Kaya nga sabi sa Hosea 2, rebuke your mother, rebuke her. Bagamat merong original context ang verse na ito, we can get the general idea that mothers who misbehave must be rebuked. Dahil hindi lang nila sarili ang kinakaladkad nila sa kahihiyan, ang lahat ng may kinalaman sa kanila. When a married woman misbehaves, she endangers many people. Marami po siyang inilalagay sa panganib, isinusuong sa panganib. Tandang-tanda ko po minsan, ito pa naman hindi pa asawa, nobya pa lang. Sinundo ng lalaki si babae at sila'y merong lakad. Nung lumabas si babae, kulang na lamang ipaghampasan niya ang kanyang katawan sa 4 na sulok ng planeta sa kanyang pananamit. Alam niyo po ang sabi ng nobyo? Magbihis-bihis ka nga sa itsura mo. Siguradong mapapaaway ako. Hindi ho ba? Kasama niyo yung asawa niyong lalaki, tapos ang suot-suot niyo, ang dami-daming slit, ang dami-daming butas. Kung may sumipol, kung may hindi makapagpigil at kinalabit, ano mangyayari? Siyempre, yung lalaki magpapakamacho. Ipagtatanggol ka, sukdang namatay na tuloy siya. Saan ka? Kayo yung gustong sapukin ng asawa niyo at hindi yung bumabasta sa inyo. Dahil napapaaway siya dahil sa inyo. Kaya yung mga babaeng matitino, tinutunan nila ang kanilang pananamit ng yung mga lalaki nilang anak, mga lalaki nilang kapatid, mga tatay nila, mga asawa nila, huwag masuong sa gulo. Iniiwas mo. No? Kaya napakahalaga po, because when a married woman especially misbehaves, she endangers many people around her. Gano'ng karami na ang nagtagaan dahil yung asawa ng may asawa, tinitigan ni ganon, nagalit sila lalaki, nagtagaan sila. Napakahalaga to be responsible. Kahit po mga single girls, when you dress up, ano pa namang klaseng pananamit yung nakalabas na lahat ang pusod? At hindi pa ba sapat ang tenga nyo, pati pusod hihikawan? Kaya laki-laki na ng tenga, hindi pa ba kasya lahat ang hikaw nyo dyan? At sinasabi nung pusod, actually, kikintab-kintab siya, tingnan mo ako, eto ako. So, mga irresponsableng pananamit, at magkakasipon kayo, sisikmurain kayo kung ganyan ang inyong mga pananamit. Kaya kailangan yung mga men focus sa family. Ano ang klaseng pananamit yan? Hindi mo alam kung umurong ang damit mo, kinapos ka sa tela, o naghahanap ka ng sakit ng katawan. Kaya importante po yung ganyan. Tayo lalo mga Kristiyano, kung minsan nakikita ko, kahit sa ating mga kabataan, mga magulang, pigil-pigilin nyo naman ang mga anak ninyo. No? Na nakalabas na yung puson sa kanilang pananamit. Ano ang kademonyo ang ipapasok niya sa utak ng mga lalaki na nakakakita sa kanila? We must be responsible. So it is important. Siyempre, lagi ko sinasabi, para rin sa lalaki yan. Hindi ko malaman ngayon kung bakit yung mga brand, mga brief ay pinapalabas na yata talaga. No? Dati itinatago yan, nilalabas naman. Pero tayo mga Kristiyano ba dapat sumali sa mga kaululan na yan? Kailangan tayo mag-isip-isip. We are governed by a higher moral law, not by the laws of commerce and fashion. It's important. When a married woman misbehaves, she tempts and she troubles men. Kahit naman taimtim ang pananalangin ng lalaki, may dumaang babaeng kumakakembot ay parang karetela, abay talaga naman siguro maliligalig siya, maski sandali man lang. No? Kaya kailangan, responsable tayo na mananamit ako ng in such a way na hindi ko guguluhin yung mga gusto magpakabanal. When a married woman misbehaves, she offends, she angers, and she can even deprive other women. Siyempre, may naiinis naman yung babaeng hindi mapansin dahil lahat ng pansin nasa inyo. Nagkakaroon tuloy kuminsan ng mga inisan, even magkukumare, magkakaibigan, nagpapaligsahan. Kaya dapat responsable tayo. Of course, when a married woman misbehaves, she offends God. And she offends her church. In fact, she jeopardizes her church. And especially, her pastor. Maawa naman kayo sa pastor nyo. Kasi kumisan, kung ang pananamit ng tao ay gano'n, lagi sasabihin, pinapayagan pala ni pastor, meron siyang member na gano'n. Mababantayan mo ba naman mga libu-libong tao sa mga pananamit at pupunahin mo lahat? Kumisan, first time guest pa lang, third time pa lang dumarating. Pagalitan mo na ba yung bakit ganyan ka? Kailangan po tayo, alang-alang din natin, mananamit naman ako na hindi mapipintasan yung pastor namin. Diba? Lalo member ka ng choir, ikaw ay isang worker,
nasa staff ka ng pastor, ingat na ingat ka sa pananamit mo dahil lahat ng pintas ng tao sa'yo tatalubog sa pastor. Sabihin, yung pastor pala dyan, napaka-liberal. Yung pastor pala dyan, napaka-immoral, pinapayagan yung mga tao niya, ganyan ang mga pananamit. Kaya, ang pananamit natin ay hindi lang para sa ating sarili, ang pagkilos natin sapagkat tayo mayroong pananagutan sa isa't isa. Minsan, maaawa ka naman sa mga magulang na talagang kititino, kay huhusay, lahat ng turo ibinibigay sa anak. Pero yung anak, sa kanyang behavior, lahat na ng pintas ng buong barangay, nakuha niya para sa kanyang magulang. Hirap na hirap ang mga magulang yung gumawa kahit malang ng kaprasong monumento, tapos sa ating mga pagkilos, sa ating mga kagaspangan, ay napipintasan tuloy, samantalang hindi naman nila deserve yun dahil sinisikap nila mga maging mahuhusay na tao. Kaya importante. At si Paul man ay may turo dyan. Sabi, pagka ang iyong kapatid immoral, huwag kang makipagmabutihan. 1 Corinthians 5:9-11, I have written you in my letter not to associate with sexually immoral people. Not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and swindlers, or idolaters. In that case, you would have to leave this world. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who calls himself a brother, and definitely pwede nyo rin sabihin a sister, but is sexually immoral or greedy, an idolater or a slanderer, a drunkard or a swindler. With such a man, do not even eat. Ano pong ibig sabihin? Sabi, hindi ko kayo pinapaiwas sa mga tagalabas ng church na immoral. Kasi kung gagawin nyo yon, kailangan tumira na kayo sa buwan para mangyari. Kasi marami talagang immoral. Sabi, so pinaiiwas ko kayo, hindi sa mga tagalabas ng church, kundi sa tagaloob. Yung nagsasabing siya, brother or sister, tapos immoral ang buhay. Yan ang iwasan nyo. Bakit po sinasabing iwasan? Kasi baka akalain ng iba, dahil hindi nyo itinutuwid, ang ganda-ganda pa rin ang pakitungo ninyo kahit sa immoral, iisipin ng mga tagalabas, yun ang turo sa loob. Na yun ay pwede. Kaya sabi, alang-alang sa church, sa dignity ng church, kailangang lumayo kayo sa mga ganyan para hindi mapagkamalan na kinukonsinte, itinuturo at pinapayagan yan ng church. Hindi naman sinasabi, huwag mong tulungan kung natumba, huwag mong bigyan ng pagkain kung nagugutom. Pero sabi, huwag niyo ipakita sa lahat na parang wala namang masama siyang ginagawa at lahat ay normal pa rin sa inyong pakikitungo. Kailangan magkaroon ng disiplina yung ganyan. And of course, when a married woman misbehaves, she trivializes herself. Pinaliliit niya ang kanyang halaga. Kung kailangan niyang tumawa ng ubod lakas hanggang kita na yung tonsil niya para lang siya mapansin, ibig sabihin wala naman sigurong kapansin-pansin sa kanya. Kung kailangan niyang halos maghubad na para mapansin, ibig sabihin napakaliit ang pagtingin niya sa kanyang sarili na wala na ba siyang talento, wala na ba siyang galing, wala na siyang husay para siya mapagtuunan ng pansin sa isang positive way. Kailangan ba niyang ibilad ang kanyang buong kagandahan para lang siya pansinin? Ibig sabihin siya man ay merong mababang pagtingin sa kanyang sarili. Hindi naman natin sinasabing kung mataas ang pagtingin sa sarili, magpakapangit na tayo at magpakalosyang. Pero sinasabi, you don't need to flaunt yourself in a sexual way, in an immoral way, just to attract attention. Because even if you did, what kind of attention will you get? What kind of people will give you that attention? You don't want them anyway in your life. So it is important to always be modest. When a married woman misbehaves, her elders should counsel her. Kailangan siya ay payuhan ng mga nakakatanda sa kanya. Titus 2:3-5. The older women can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. So it is important that the elder women, even the elder men in the family, should counsel her. Kailangan nagpapayo. When a married woman misbehaves, her husband should stop her. And what else? Her children should discourage her from such behavior and should even pray for her. And of course, her friends should warn and advise her. Ang mga kaibigan po natin, kailangan marunong magpayo. At kung kayo kaibigan, marunong kayo magpayo. May kaibigan kayo, pupunta kayo sa isang lugar, ang itsura niya ay akala mo siya sasayaw sa kabaret. Kailangan ko niya, teka, hoy, sister, magbalit-balit ka naman ng damit at ang itsura mo. Dapat ganun. Mabuti na magsalita tayo ng ganun kaysa iba ang magsalita laban sa kanila. Hindi naman tayo ibang tao, tayo kaibigan. Proverbs 27:6. Words from a friend can be trusted.
So kung galing sa ating kaibigan, galing sa malapit sa atin yung ganung mga salita, masakit man, pagtiwalaan. In Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friend can help him up. So yung pag-fall down na yan, kahit hindi pa siya nagpa-fall, about to fall, tulungan na. Iintayin pa bang matumba bago natin tulungan. And women, remember this, married women, do not befriend other women of loose morals. Huwag kayong makibarkada sa mga babaeng immoral. Tulungan niyo siya, ipanalangin, kaibiganin para maturuan, pero huwag kayong makipagbarkadahan. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupt good character. Masagwa sa mga babaeng mga may asawa yung pabarka-barkada pa. Lalo't lalo ang asawa nyo, hindi nyo kasama sa bahay, nagtatrabaho abroad, manahimik kayo sa bahay. Kung lalakad kayo, dapat kasama ninyo, hipag nyo o biyan ng babae o mga anak nyo. Yun lang, walang iba. Kung meron kayong konting kaibigan na may pinupuntahan kayo, make sure na talagang very, very proper. Hindi yung ginagabi ka na, bababa ka ng taxi, sagwan tingnan. No? Yung mga babaeng may asawang ginagabi kung saan galing bababa ng taxi, pinag-usapan na ng buong barangay. Sabi ko nga, kahit sabihin yung wala akong ginagawang masama, dapat mukharing wala. At pagkatapos mga babaeng doon pa sa harap, umuupo sa tabi ng driver, masagwa. Hindi nyo naman asawa o kamag-anak, doon kayo sa likod. Kailangan talaga very proper kasi kung minsan tuhod mo na ang kinakambyo ng super. So, napaka-importante na nag-iingat. Yung mga babae na ang mga asawa puro nasa abroad tapos magpapanooran ng sine, napakasagwa. Hintayin na lang lumabas sa mga VCD at mga tape, panoorin nyo sa bahay. Hindi pakalat-kalat kung saan-saan. Napakaraming pag-iingat na dapat ginagawa. Of course, it is important that when a married woman misbehaves, her church should discipline her. Should teach her. Hindi yung pamparami rin ng membro konsintihin na ang ginagawa nito. Lalo tayong asawa niya nasa abroad, nagtatayt niya ng real. Kailangan walang sinisino. Disiplina. Hebrews 12:6, the Lord disciplines those He loves. In Hebrews 12:7-8, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone goes under discipline, then you are illegitimate and not true sons. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So kailangan willing tayo magpadisiplina. Ang church naman dapat marunong magdisiplina. Napakahalaga to behave properly. Ang dami-daming nadadamig pagka misbehavior ang nangyayari sa buhay ng may asawa. Everyone around a misbehaving woman should do their part in teaching, counseling, guiding, loving, and praying for her. Meron tayong pananagutan. We are our sister's keepers. Sabi nga, am I my brother's keeper? Of course, yes, we are our sister's keepers too. Sabi sa Genesis 4:9 yan Am I my brother's keeper? The obvious answer is yes. Rebuke misbehaving women, but rebuke in kindness. Rebuke in private, and rebuke in love. Mga kababaihan, huwag natin kahit kailan na hangarin na laging tinitingnan. Ang hangarin ay laging igalang. Laging pahalagahan. You don't need fear. You don't need the desire. You don't need to be desired by men who are not your husband, because that's going to be a problem. So you don't always package yourself as desirable, but package yourself as admirable, as respectable. Kaya pagka kinanta nyo lagi yung Ang Dalagang Pilipina, dapat kinakanta, hindi na kasi naririnig. Alam, natatandaan nyo pa ba yung Dalagang Pilipina ang kanta? Sino may alam ng kantang yan? Taas yung mga kamay nyo. Konting-konti na lang. Anong gustong mga kanta ngayon ng mga babae? Yung gusto ko, ano ba, maginoo pero medyo bastos. Sino? Mga alam ng kanta na yun, narinig nyo na. Ayaw nyo aminin. Huwag kayo nagpapapaniwala doon. No? Kaya napakahalaga po to always
be correct in behavior. It is not 100% true, but there's a great truth in this, na walang lalaking bastos, may babae lang bastusin. It's not always true, but there's a great truth in it. Magtataka ka naman yung lasing pasuray-suray, pag matino yung kaharap niya, tumutino ang lakad. Diba? Pero ang lalaki, kahit hindi lasing, naglalasing-lasingan, pag ang nakita isang babaeng bastusin. Kaya mahalagang waging maingat. We're not being unfair to women and putting the blame on them, but there's a lot of responsibility that women must really face seriously. Kaya nga yung mga nagdedemanda po ng mga rape, kandalamihan nag-aatrasan kasi sobra sila na-degrade. Kasi papalabasin, you are asking to be raped. Sa pananamit mo, sa salita mo, sa kilos mo, tapos ngayon, dedemanda ka. Kaya mahalaga pong maging maingat. Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. Mga kapatid, magkayos-ayos yung pananamit. Pati yung mga kalalakihan. Huwag yung akala mo, ang tirante, isa lamang piraso ng spaghetti. Yung pala damit na yun. Kailangan, magtakpan nyo naman ang katawan nyo, lalo't maganda kayo. Di ba? Ngayon, kung wala namang titingin, siguro pwede na kayo maging responsable ng konti. Pero kung nagagandahan kayo sa sarili nyo, medyo magsakit-sakit kayo dahil kaya kung minsan may virtue yung mga Muslim women sa Middle East na tinasunusukuloban ng telang itim No? Although mainit siguro yun, pero at least hindi sila nilalangaw, may dala-dala silang kulambu lagi, at hindi mo masyadong napapansin tuloy. Sometimes there's virtue in that. No? So, do not be offended when people correct you, but soul search. Kailangan mag-soul searching. Kung kayo nagagalit sa pumupunan nyo, buti nga ngayon, hindi na masyadong uso yung miniskirt nung araw. Nung araw, akala mo belt, yun na pala ang palda. Mga Pilipina naman, magmiminiskirt, tapos takit ang panyo, lagay ng mga pamaypay, hila ng hila pag nakaupo. Pero iniiksian. Napakahalaga na isip-isipin ng mga pinagagagawa sa buhay. At ang rule dapat, especially women, be modest. Be modest. 1 Timothy 2:9, I also want women to dress modestly with decency and propriety. Napaka-importante. At kung magkamali na tayo sa side na magiging conservative kaysa doon sa sobrang provocative. Magkamali na tayo doon sa medyo sobrang natakpan kaysa sa sobrang nahumaran. Kung magkakamarilin lang at hindi tiyak kung anong dapat gawin, err on the side of modesty. Because you will never go wrong if you're modest. It's important. Kung meron po kayong kilala, isang married woman who misbehaved, I want you to pray for her right now. Hindi natin siya dapat i-judge. Kailangan nating ipanalangin, kailangan nating turuan, at humingi po kayo ng opening from the Holy Spirit na makapag-minister sa kanya. Na matulungan siya, sapagkat pag siya'y napahamak, maraming nadadamay. Pag siya ay nakaka-attract ng negative attention, ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay nadadamay sa kanyang mga gulo. At tayo mga anak ng Diyos, lalo sa mga panahong ito na sobrang usong-uso ang immorality, kailangan naman tayo magliwanag na kakaiba. Sabi ni Lord, you are a light on a hill, and a light on a hill cannot be hidden. You are the light of the world. You are the salt of the earth. Kaya tandaan niyo po, huwag makiuso. Kayo ang magpauso. Ang mga sumusunod lang sa uso ay yung walang sariling pagkatao, walang sariling strength of character. Kung sinabi ng Paris na gano'n ang suot, kahit nagdurusa ka, isusuot mo. Wala kang paggalang sa sarili. Isuot yung tama, gawin yung tama, hindi dahil sinasabi ng mga magazine, sinasabi ng mga pop icons. We Christians are the salt of the earth. Kahit man lamang sa kilos at pananamit, makita agad na Kristiyano tayo. Nagkakaroon na agad tayo ng opening to share the gospel, opening to share the word of God, dahil nagkakaroon ng paggalang sa atin ng tao. Kaya huwag nating hangaring maging popular, hangarin nating maging kagalang-galang. Hangarin nating maging inspirasyon ng mga tao, kaysa sa tayo yung nakakagulo sa mga nananahimik na pamilya, nananahimik na mga loob. At kung meron tayong mga kakilala na ganito yung kalagayan, I'd like you to pray right now that the Lord is going to give you wisdom to minister to such a person. Are you your sister's keeper? Yes. We are our brother's keepers. We are our sister's keepers. Meron tayong pananagutan. Panginoong Diyos, salamat po na maging sa mga ganitong larangan ng pang-araw-araw na buhay, meron kaming guidance from your word. Interesado kayo sa aming daily life, interesado kayo sa aming pang-araw-araw na kilos. Ayaw nyo kaming mapasama, papahamak, gusto nyo kaming maging pagpapala sa aming kapwa, pati pa aming pananamit, pagsasalita, behavior, ay inyo Panginoong gustong maituloy.
Unang-una kami ay humihingi na makapanalamin na yung mga sarili, makita namin, Panginoon, how we treat our bodies, how we behave before people. Are we inspiring them to be godly, or are we inspiring them to commit sins in their hearts? Do we want to be admired or desired? Panginoon, ituro niyo po sa amin ang higit na tama at mataas na pauri ng pamumuhay. At sa mga kakilala namin, kamag-anak namin, Panginoon, na merong ganitong suliranin, nawa, turuan niyo kami na maging pagpapala sa kanila. Kung merong sobrang nangangailangan ng ganitong atensyon, maaring may mga malalalim na sugat, may malalalim na pangangailangan hindi nakakamit sa buhay. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging blessing sa kanila. At saan man kami mapunta, huwag lagi kami maging tama, hindi judgmental, but always correct. And if you may use us to correct others, Lord, may you use us in a way that is offensive. Hindi, Panginoon, yung diplomatic. At ipanalangin natin na tayo mismo ang gamitin ng Panginoon sa isang paraang hindi self-righteous, hindi offensive, but upright and loving. Pray. Pray for many women around us who are lost. Women who probably lack in inner values. Women who are not sure about their value. So ipanalangin natin na tayo magamit ng Panginoon para sila mapagpala. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang When a Married Woman Misbehaves. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ito po si John Arrieta at inaanyayahan po namin kayo na dumalo, makisaya at makipahinga sa ating Jesus Celebration sa Day by Day South Central. Tuwing linggo, alas 10 ng umaga sa 5th floor, Finma Plaza, Plaza Drive, Rockwell Center, Makati. And once a month, kita-kita tayo sa PICC. Para sa iba pang detalye, tayo po ay nasa Facebook at YouTube. Hanapin lang ang Day by Day South Central. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso.
Ang isa o dalawang kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang dalawang hita kung siya'y nakaupo, at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo, habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang isa hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga Kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman, ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga Kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga Kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. When you scratch on that very thin surface, you will find the indigenous Filipino alive and kicking. Tulad ng spaghetti. Iniiba natin ang mga dumarating. Pinababagay natin sa ating panlasa. And it is a tool to survive. And sometimes not only to survive, but also to prevail. So, gusto natin matamis ang spaghetti, tamisan. Pinoy eh.
lahat ng siyang gawain sa inyo ay dilingin. Ako may malayo, Yahweh, isip ko'y dagli ang bati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaruin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!